Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is August 30, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may SM City, North EDSA. Dyan sa North Avenue, EDSA Pagumbag sa Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa Iglesia de Cristo lokal ng Doña Faustina Housing sa may Charlie Conrad Street, Doña Faustina Village, Kulya, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po marinig po kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private o yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatukulan. Lahat ng pinag-uusapan dito ay pawang nito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mga kante pag nakakuha na po. Ay, play lang po muna yan. Dahil malayo pa sa naman. Revelation 12:17 na those who keep the commandments of God. Tapos may dinugtong doon yung pangalawang mark, identifying mark, ay yung that have the testimony of Jesus. At napakaginaw, Brother Mike, mga tagapakinig, na yung testimony of Jesus dito ay tumutukoy, at sabi niya sa Revelation 19 verse 10, that is the testimony of prophecy of Jesus is the spirit of prophecy. Ngayon, Brother Mike, may binabanggit dito sa Joel 2:20. Bakit bago natin nasimulan, pwede ba bang itinag ang ating prayer, Brother? Ayan, bago pa po tayo lumalim pa mga kaibigan, ay samahan mo kami sa ilang sandali mananalangin. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, isa pumuling pagkakataon ang makapag-aral ng iyong banal na salita. Gabayan po kami, gabayan ng aking kaibigan na kasalukuyan ay nakikinig sa kanyang radyo. Marahil mayroon pa po siyang makuro-kuro haka-haka, mabigyang linaw nawa sa pamamagitan ng pangunguna ng Santong Espiritu. Kami mga instrumento lamang, gamitin po kami ng maigi. Kaya aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, Pastor, pagpatuloy na po natin ating napatunayan kagabi na ang tanda ng tinatawag nating tunay na iglesia, una, sumusunod sa utos ng Diyos. Pangalawa, merong tinatawag natin itong spirit of prophecy, yung testimony of Jesus Christ. Ito yung ating bibigyan din. Okay, Pastor, umpisan po natin. Ano ba itong spirit of prophecy? Ayan. Brother Mike, kung ating titignan itong spirit of prophecy, isa sa mga fundamental belief ng Seventh-day Adventist Church na tumutukoy ito yung sa pag-guide ng Panginoon through the prophetic messages. Ang Panginoon, Brother Mike, even in the Old Testament, pagpatawad niyo po, pinatay ko yung aking video, para mas maganda po yung ating pag-ibig. Ayan. Mga kapatid, ang Panginoon, pag nakikipag-usap siya sa tao, ay gagamit po siya ng propeta. Okay? Pag ang tao naman makikipagkausap sa Panginoon noon, ay gagamitin naman niya yung priest. Kaya meron po tayong yung priesthood, kung tawagin niya, yung ministry ng mga pare, na ito po ay through them ay katulad sa Yom Kippur na pinag-aralan natin noong nakaraan, yung pari ang mangunguna sa mga ceremonial na ito, Brother Mike. So, we see that whenever God has something to reveal to His people, ay meron pong meron pong prophet na gagamitin upang sawihin niya yung kanyang yung kanyang mga nais iparating sa kanyang tao. And this is rooted on biblical teaching, at ito po ay exemplified through the ministry and through the life of the Adventist prophet na ating kinikilala, walang iba kundi si Ellen G. White. So, Brother Mike, again, spirit of prophecy, ito po yung bigay ng propesiya, regalo ng propesiya, kung saan may mga pangungusap ang Panginoon na ibinibigay niya sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na propeta si Jesus. Ayan, so sa makatuwid mga kaibigan, sa ngayon sa ating napakinggan mula kay Pastor, itong spirit of prophecy ay tumutukoy sa kung paano ginagamit ng Panginoon ng propeta, pinapahayag ang kanyang mensahe. Nakita ko, Pastor, ito'y gabay
sa kanyang mga tao, sa bayan ng Diyos. Ano? At nakakatuwa sapagkat nabanggit din dito na mapagandang sa ngayon, ano po, ay umiiral itong tinatawag nating kaloob ng prophecy or tinatawag nating spirit of prophecy. Ngayon, Pastor, ay marahil ang ilan ay magtataas ng kanilang mga kilay o di kaya naman ay kukulot ang kanilang mga noo, nabanggit si Ellen White. Ano po? Abay, ito ba'y merong biblical foundation? Yeah, Yung Brother pagkakahirang bilang isang propeta or messenger. Yeah, Brother Mike. Ano po, kasi kung ating titignan, bagaman yung tinatawag nating canonization of the Bible, itong canon, ibig sabihin po, Brother Mike, ibig sabihin niya yardstick. Ito yung ginamit upang kanilang mabuo, anong tinatawag dito, Brother Mike, sa canonization, yung 66 books of the Bible. Kung inyong titignan sa New Testament, meron tayong 27 at 39 sa Old Testament, kaya meron tayong 66. Ito po, dumaan sila sa canon or yardstick kung saan sinukat, tinignan, kung papasa po sila sa standard na mapasama sa Holy Scriptures. Pero hindi ibig sabihin no, na wala ng mensahe ang Panginoon. Kasi ano ang sabi niya, Brother Mike, makibasa mo nga sa Joel chapter 2, verses 28 and 27. Ayan. Babanggitin ko po muna sa wikang Ingles. Ang sabi po dito ay, And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Ayan. Nabanggit po dito, Pastor, na the spirit will be poured, ano? And the sons and daughters, all of them shall prophesy. Yeah, Brother Mike. Can you still hear me, Brother Mike? Opo. So, napakalinaw dyan, Brother Mike, ano? It shall come to pass afterward. At kung ating susuriin ito sa Acts 2:17, sasabihin niya na sa huling panahon, I will pour out my spirit, right, upon all flesh. At sabi niya, ay magkakaroon pa rin ng vision at magkakaroon po rin po ng gift of prophecy na siyang maggagayad sa mga tao ng ating Panginoon. At tulad ng ating paniniwala, Brother Mike, binanggit natin kanina si Ellen G. White. Sino po ba ito? At ano po ang kinalaman sa Spirit of Prophecy? Again, we will have one day upang pag-aralan siya sapagkat sa isang gabi nating pag-aaralan ito. But we have to understand that may test of the prophets, Brother Mike, ano? May mga testing kung paano papasahan ang isang tao sa gift of prophecy kung siya po ay paniniwalaan ng isang propeta. Katulad ng halimbawa na lang, pero hindi natin iisa-isayin ngayon, ng una, yung tinatawag natin 4-chart test, Brother Mike. Ito po yung uri ng pamumuhay na ibinuhay nila. And we will dedicate a night kung saan discussin natin kung paano itong si Ellen G. White na pinaniniwala ang propeta ng ating church ay namuhay ng sang-ayon sa ating Panginoon, sang-ayon po sa kasimplihan ng pamumuhay na naibinig na sinasabi ng ating Panginoon. Pangalawa, Brother Mike, yung fulfilled prophecy. Ang mga prophecy ni Mrs. White, Brother Mike, kung ating titignan, ay natupad at natutupad hanggang sa ngayon. Okay? Pangatlo, Brother Mike, ito yung tinatawag natin they lead all their prophets and prophecies ay nag-lead siya sa ating Panginoon. Kaya nga binanggit ko kanina, this spirit of prophecy will be our guide in the last days. So, Brother Mike, napakalinaw na itong si Ellen G. White ay pumasa sa tinatawag nating asset test of a prophet na pag-aaralan natin sa mga darating na mga. Ayan, maigi nga po na ating may reserba ng isang episode na may kinalaman sa well-being of the Na-drop body na of natin sila, hindi tayo nakapuntay. Ulitin ko mga kaibigan, mga kapatid, ang spiritual gift, ang spiritual na kaloob, itong kaloob ng Panginoong ito, ayun daw po, ito po yung mga sagradong mga abilidad na ibinibigay according to the Holy Spirit. Kaya nga spiritual gift, galing sa banal na spirito, binibigay sa mga Kristiyano, nakabase rin ito sa kalooban ng ating Panginoon upang lalong gumanda, upang lalong lumago ang ang kalusugan, ang church natin, ang ating sitwasyon, ng ating mga iglesia. And Brother Mike, ulitin ko po yan, isa-isayin ko, spiritual gift, divine ability, bigay ng banal na spirito, according sa kalooban ng Diyos,
upang lalong sumagana ang ating mga iglesia. Sa makatuwid, Pastor, kung ito po pala ay hindi para sa magiging tinatawag nating ikilalago ng iglesia at hindi ito spiritual gift. Abay, kung meron kang abilidad na naging dahilan ng pagkawatak-watak o pagkabahabahagi ng iglesia, abay hindi spiritual gift yan. Sapagkat ang spiritual gift, sangayon dito po sa ating definisyon na binigyang diin, ito po ay kaloob ng Santong Espiritu. Ito po ay banal. At kailanman, ito po ay para sa ano po, sabihin po natin sa kapakinabangan ng ibang tao, sa kapakinabangan ng iba, higit sa lahat ng iglesia. Ngayon, Pastor, sa yabang nabanggit mo na ito po ay sagradong abilidad. Ano? Abay, gusto ko rin malaman kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Diyos na spiritual gift. Abay, palagay ko maging ang ating tagapakinig ay na-excite din na maalaman kung ano yung pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Nang sa ganun, siya rin nga pong tunay na maging pagpapala, bendisyon sa ating mga kaibigan. Yeah, totoo, Brother Mike. Tayo pa excited. Maging ako, Brother Mike, ha? Lahat naman tayo ay, kaibigan mga kapatid, paano ba natin ma-discover? Maliban sa may mga exam, yes, Brother Mike, may exam, spiritual gift test na ating ginagawa. Una ay, you pray to God about this subject. You pray. Kung malaman, idalagin mo sa Panginoon. At mapakita na talaga, baka meron ka palang mga spiritual gift na hindi mo pa nagagamit, hindi mo nalilinan. Imanalangin natin ito. Brother Mike, meron na lang tayong ilang minutong natira at gusto kong bilisan natin upang makita natin ang mga iba't ibang spiritual gift. Pangalawa, ay pipili. Parang gawa ko, pinag-internet ko. Opo, meron na po, Pastor. Una po ay we pray about it. Pangalawa ay maging willing na ito po ay ating magamit. Yes, Pastor, susunod. Ayan, after you are being willing to use it, mga kapatid, get more about it. Lalo mong pag-aralan. Halimbawa, the gift of leadership. So, wala. Meron yan sa spiritual gift. Mamaya, isa-isahin natin. Ngayon, hindi yan kasi leadership ka, napapasunod yung iba, lalo na pag sa gawain ng Panginoon, pag nagsalita ka. Kasi lahat pwedeng magsalita eh. Yung maraming sinalita, pero walang sinabi. Parang gano'n, di ba? Yung iba. Pero ikaw nakita mo na pag nagsalita ka, sumusunod sila. Brother Mike, ito ay gift mo. So anong gagawin mo ngayon? Get more information about it. Linangin mo siya. Ano pa? Discover what gives you satisfaction. Makikita mong gift mo yun na pag ginawa mo, ang saya-saya mo. Katulad ng gift ng Marta. Alam mo yung gift ng Marta, Brother Mike? Yung magluto, mag-serve sa iba. Pag ginagawa mo ito, ang saya-saya ng puso mo. This is your gift. This is your gift, Brother Mike. Ano ba? Put the gift into practice. Ito yung napakahalaga. Kailangan gamitin talaga or else ay hindi ka pagkakaloban pa ng Panginoon at hindi pa i-bless ng Panginoon. Then evaluate your efficiency with honesty. Tapos tignan mo, gift ko ba talaga to? Ayan, at pwede ka rin mag-seek ng opinion ng iba. And Brother Mike, isa-isahin natin kung ano ba yung mga binabanggit sa Biblia kasi napakarami dito na binabanggit. Kung hanggang kailan yung abutin ng oras natin, ay di subukan nating pag-aralan, Brother Mike. O, makinig kayo mga kapatid, ha? Ready? Ayan. Ready na po ba kayo? Tignan natin kung ano yung mga spiritual gift na meron at baka meron po kayo nito at hindi lang nagagamit. Brother Mike? Ayan. Ayan, mga kaibigan. So, ito nga po, palagay ko ay nais mo nang maalaman at nananabik ka nang makita kung ano nga ba pinagkaloob ng Diyos sa'yo. Abay, hindi ka nagkamali ng iyong pinapakinggan na programa sa magitan ng radyo. Narito at ating ibabahagi na po ang ilan sa mga halimbawa na tinatawag nating kaloob. Number 1, Pastor, nandito po ang tinatawag nating the gift of tongues, ano? The ability to speak or interpret another language. Okay? gift of tongue. Yeah, gift of tongue ito, Brother Mike, ano po? Naalala po natin yung binigay ito ng Panginoon. Naalala niyo pagkatapos nilang mag-pray, tapos nakakapagsalita sila
ng mga salitang hindi katulad ng pangunawa ng iba, na strange, hindi maintindihan. Ito mga kaibigan at mga kapatid, ay ano po, ability to speak that you will be understood. May mga innate na talaga doon, Brother Mike, na pag tumayo sila, tak. Maybe this is your gift, the ability to speak. Ano po? At ito pong ability to interpret another language. Alam nyo, may mga kilala akong ganyan, yung mga pag nag-speaker, tapos lang interpreter, tapos parang ang na talaga, ang bilis ng utak pag-process, ang ganda ng mga words na sinasabi. Brother Mike, this is one of the key of tongues po. Ano po? Ulitin ko, Brother Mike, ha? Mabilis kang matuto. Linguist ang tawag doon, Brother Mike, ano? Mabilis kang matuto. Ay baka tinatawagan kami missionary. Ang EWR, nangangailangan ng missionary papuntang North Korea. O, Brother Mike, baka Ayun. mabilis ka ng Korean. Ayan. So, pwede ka doon. Alright, ano ba? Ulit. Mag yung marunong mag-translate. So, translate and perform jobs with different cultures. Ano po? Kasama po ito. Kasi sa pag-intindi ng iba't ibang kultura, ay kailangang matuto ka ng kanilang lingwahe. Kasi the best way to define ay po, sangayon sa 1 Corinthians 14:26 to 28, ito po ay isa sa mga regalo. Ayun. Kung titignan po natin mga kaibigan, ito po'y kaloob, uulitin po natin, upang umusad ang misyon. Abay, kinakailangan din po talaga ng ganito pong abilidad. Abay, kung meron kang ganitong klase ng kaloob, abay, tinatawagan ka ng Panginoon na ikaw ay patuloy na makibahagi sa pag-usad ng misyon. Ikaw ay makikibahagi. Susunod, Pastor, itong tinatawag nating gift of mercy. Ano ba ito, Pastor? Ano? Ganda niyan, Brother Mike. That's the ability to feel empathy for other people who are suffering physically, emotionally, or may mga spiritual problem po sila. Gift ito. Ayon sa Luke 10, verse 33 to 37, isa sa mga regalo ay yung, meron ka bang puso, Brother Mike, na talagang gusto mong magbigay ng aliw, gusto mong magbigay ng comfort, gusto mong magbigay ng tulong, yung bang kahit walang-wala na, ikaw ba ito kaibigan ko? Yung kahit walang-wala na isusumo na lang, sabi nila, ibigay mo pa sa mga nagsasuffer physically at nangangailangan. This might be your gift and use it for Jesus. Mga kaibigan, the visiting the sick, community service, prison ministry, baka ito yung isa sa mga regalo sa iyo. Excited ka lagi, samantalang yung iba ay banas na banas, pag nakikitan, pagka pumasok sa prison, parang hindi nila mapil, parang hindi ito yung lugar ko. Baka napipil mong para doon ka. This is your day. Tinatawagan ka ng Panginoon, gamitin mo ito. Kaya nga po hanga po tayo mga kaibigan sa mga ganong klaseng tao na talagang tawagin sa Tagalog, merong malasakit para sa ibang tao. Alam mo yun, Pastor, yun na nga lamang po yung para sa kanila, ngunit ibibigay mas iba. Ayan, kaibigan, nakakatuwa itong ating pinag-aaralan at tunay nga pong ating isa-isa na naalaman kung ano nga po ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Pagpatuloy natin, Pastor, itong tinatawag nating gift of service. Ano naman po ito? Ayan, this is the ability to serve or render assistance. Mga tao, ang galing nilang tumulong. Gustong-gusto nila to accomplish a specific task. Ikaw ba ito kaibigan ko? Hindi ka nga leader, pero sumusuporta ka. Ang gusto mo lagi sumuport once may nakita kang kailangan gawin and you understand kailangan gawin yon. 100% ka sumuport. Ang ibang term dito, Pastor, ay yung diaconate. Ano po? Or meditation and volunteer assistance. Ito. Sa Luke 22:24 to 27, isa ito sa mga regalo. Ikaw ba ito kaibigan? Alam mo, likas sa Pinoy Naalala ko yung Pinoy, pagka tinanong, may nawawala sa direksyon, tulo agad, parang halos bumuhit man ng mapa yan, likas sa amin yan. Pero ito mas matindi, Brother Mike, mas malalim ito. Ito yung puso mo, parang hindi ka makatulong kung merong tutulungan na hindi mo natulungan at gusto mo talaga mag-serve. Ito yun. Yung nandun ka sa church, kailangan na maghugas ng plato. Hindi mo tinitingnan yung profession mo. Hindi. Gusto mo lang mag-serve because you're happy doing it. This is a gift. Gamitin para sa Panginoon. Ayan, kung tawagin, Pastor, sila po yung mga taong ang bisyo ay serbisyo. Ayan. So, yan po mga kaibigan, the gift of service. Susunod, Pastor, merong tinatawag ding
gift of being an evangelist or natawag natin evangelism. Yeah, Kaya naman dito pa, Pastor. Opo. napakaganda niyan. Ano po? This is the ability to expose the gospel through different means to attract people to Christ. Iba-iba ito eh. Ngayon, Brother Mike, makikita mo, meron tayong face-to-face evangelism. Meron ding media evangelism. Kaibigan, baka ang gift mo ay yung iba nga, nagsiselfie lang, Brother Mike, ng cellphone nila, o ganyan lang. Tapos magsasalita sila. Tapos nakikita nila ang daming views, ang daming likes, especially kung para sa Panginoon. That's your gift! Use it for the Lord, hindi para mag-monetize. Personal Opo. ministry, preaching. Kung ang gift mo ay, alam mo yung isang passage ng Bible, may mga tao talaga na pag binasa nila, ang lalim agad ng meaning na pwede nilang sabihin, this is a gift. This is a gift. Preaching and seminar ministry, personal ministry. Once you love to expound the word of Jesus and you have ways to do it in such a way na hindi ordinaryo, ordinary man ang paggawa mo, pero kakaiba ang dating. This might be your gift. Use it for that. Marahil ang ilan po sa ating mga kaibigan na iniisip, nako, pangharap ng pulpito lamang yung mga binibigyan pala ng ganyang kaloob. Pastor, meron pa pong isang tinatawag po ditong gift tinatawag nating gift of hospitality. Ano po? Ayan. Napakahalaga ulit nito, Brother Mike, ha? Gift of hospitality. Genesis chapter 18, verse 1 to 8. Mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda dito. The ability to take care of people, giving them warmth. Nourishment. Yung pagpapakain na yan, Brother Mike. Yung pagkamay pa lang, alam mo yung pagpasok ng mga bisita. Alam mo yung matagal nang walang ngumiti sa kanila, tapos ikaw yung unang ngumiti pagkatapos ng isang linggong pagtatrabaho, tapos gumaan yung pakiramdam nila. That's your gift. Yung kumpleto yung ngipin mo, maputi, maganda. Pag ngumiti ka, nakakahalina. Hindi ba gift yan? Gamitin yan para ngumiti. Upang ano mo, lalo maging blessing ka sa church, sa mga members. Ano mo yung gift mo ito, yung reception, sa small groups, alam mo yung hindi ka kantali-gaga kung may small group, gusto mo lagi comfortable sila, na maging yung unan mo ay ibibigay mo, and home and shelter to people. Dearly beloved, this is a gift. And God says, I can use that gift in the furtherance of my work. Ayan, nangangahulugan pala kaibigan na hindi mo kailangang banggitin or before you open your mouth of John 3:16, ang mga tao pala'y pinagpapala na maging sa iyong simpleng pagngiti. Ano? Sa warmth ng iyong presence ay sila nga pong tunay pinagpapala na. Pastor, nabanggit din po natin yung may kinalaman naman po dun po sa mga sumusuporta sa ating gawain. Palagay ko sila yung may tinatawag na gift of giving. Yep, totoo yan, Pastor, ha? Kasi, when God increases your blessing, He is increasing your style of not living, but your giving. Ano mo, your ability to give. Ayan, so Kaya ka papunta pala tayo ngayon business sa may man, para SM. magbigay. Pero may mga tao talaga na hindi ito normal yung magbigay. Continue lang magbigay. natin May yung mga tao naman na nakikinig doon sila natin sumasaya sa pagbibigay. ng If you radyo. are that person, you are given the ability to contribute with assets to the kingdom of God, and you are doing this happily and generously, and you have the gift of giving, kaibigan ko. Baka ikaw ay biniglas ng Panginoon, magkaroon ng maraming pananalapi, sapagkat meron kang gift para magbigay. Mga kaibigan, ha? Hindi ko sinasabing ubusin, hindi ko rin sinasabing pagdamot. Ano ang sinasabi natin? You try your gift. If you're happy doing it, kasi may mga tao, Brother Mike, na kahit ubus na talaga basta sa sharing at may pananampalataya silang bibigyan pa rin sila ng Panginoon, then they will be happily sharing. After all, maiksi ang buhay. Nagkukwentuhan kami ng kaibigan ko nung nakaraan, merong napakayaman siyang kaibigan, nagtrabaho sa Estados Unidos, sa United States. Nang ilang taon, nag-ipon siya para at the age of 60, gusto niyang uwi sa Pilipinas mag-retire. Sa dami ng pera, nagtayo ng malaking bahay, hindi mo na siya nag-share, Brother Mike. Pero 15 months bago siya umuwi for good, ay inatake at namatay. Mga kapatid,
Ano po ang aking sinasabi? If you have the gift of giving, huwag po nating pigilan yun sapagkat yan ay galing sa Panginoon. At kung yan ang vision natin, ang Panginoon ay bigay hilig. Patuloy niya rin tayong pagpapalain. Of course, mga kaibigan, mga kapatid. Brother Mike? Ayan mga kaibigan, talaga nga pong lumalalim ang ating pag-aaral. Kaya nga po, maiging ibahagi nyo lamang po ang inyong suggestion, clarification, donation. Biro lamang po sapagkat nabanggit na po natin sa Ay, mga kaibigan, kung kayo po ay nag-iisip na tumulong, go back to your churches. Kung kayo sa mga iglesia, tingnan niyo po kung ano yung mga pwede natin gawin sa inyong iglesia na ikauunlad ng gawain at ng inyong church. Then, when you see it, then help. Tapos, tandaan niyo rin po, mayroon tayong work at large, katulad ng pangangaral, sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Then you can do that. Right? Ayan. Ang ilan po sa ating mga example ng gift dito, Pastor, ay maaari siguro ay kung kaya pa po ng oras, siguro tapusin na lang po natin mula dito sa mga examples na to, and from there ay tayo po yung mananalangin. Ito po, gift of teaching, Pastor. Maganda po sigurong ito rin po pala ay nakakapag bigay usad sa mission natin bilang iglesia, Itong tatawag natin gift of teaching. Bakit kaya, Pastor? Napakahalaga nito. This is the ability to communicate information, ang sabi nila, that is important for the growth of the church in such a way that others are capable of learning. Mahalaga ito, Brother Mike, itong gift of teaching or pagtuturo, sapagkat may mga taong gustong, nagbibigay instruction, pero ang hirap unawain. Pero may mga taong grabe talaga. Konting pananalita lang, ang bilis mong i-absorb. May way sila baga. Meron silang strategy na pag ginawa nila yon, pansinin nyo yan, kahit sa lesson review, sa church, kung ano pa. May mga teachers kayo, ikaw Brother Mike may teacher ka rin na pag nakinig ka sa kanya, feeling mo yung mahirap, nagiging madali, di ba? Oo, meron. Meron din yung, ang dali lang unawain sana, pero parang ang hirap unawain kasi yung teaching style, ito yung regalo sa Panginoon. Pwede natin itong magamit upang mapaunlad ang ating gawain. Ayan mga kaibigan, yamang tayo nga po ay isang movement na hanggat maaari ay magamit ang lahat ng talento natin, ay bay, nakikita po natin na kapaki-pakinabang na tayo po ay merong ganitong klaseng kaloob. Ang gift of teaching ito, Pastor, parang mabigat tanggapin to, Itong tinatawag nating gift of martyrdom. Nangangahulugan mo ba ito na kapag kasi Brother Mike ay nakita niyang meron ng ibang naniligaw sa kanyang gusto, ay pagpapaubayan niya na? Yun po ba yung ibig sabihin nun, Pastor? Ginawa mo na ba yun, Brother Mike? Ayan. Sasabihin ko sa'yo, hindi ito yun, Brother Mike. Hindi yun, hindi pala yun. Martyrdom, ano po gift of martyrdom is the ability to suffer even death for your faith. Passing attitude of victory and happiness that honors God. Ito yung mga regalong binibigay. Ito, Brother Mike, pilit-pilit talaga ito. May mga nagpa-pioneer network. Naalala ko yung nag-pioneer work sa Korea, na namatay yung asawa, namatay yung anak, nagpatuloy pa rin. Kaya ngayon sa Korea, sa South Korea, meron tayong more than 250,000 members. Actually, sa North Korea, Brother Mike, meron tayong 110, if I'm not mistaken, members, bago sila humiwalay at naging communist at naghiwalay sila ng North and South. Hindi natin alam kung ano na nangyari ngayon. So, nakita natin, may mga tao, especially nung unang panahon, nung hindi pa naghanap ang ebanghelyo sa iba't ibang bansa, ano po, Brother Michael, pumupunta sila doon, mamumuhay na sila doon, hanggang sa ikamatay na lang, hanggang sa lugar na yon. So, ito po yung regalo din mula sa Panginoon. You can suffer. You can suffer for the cause of your faith. Ito yung napakahalagang gift, Brother Michael. Alam nyo, may mga countries pa rin na hindi napapasok ng Seventh-day Adventist. Ngayon, ang AWR, pinapasok natin ng Maldives. Ang Maldives, Brother Mike, ay lugar ng mga Hindu, lugar na wala pang Adventist presence talaga. And there's where we are going. So mga kapatid, ipag-pray nyo po ang AWR, sa mga layunin nitong pumasok sa mga lugar kung saan ay wala pang Seventh-day Adventist. So Brother Mike, gift of martyrdom. Ayan. Sa mga tuwid mga kaibigan, nakikita rin po natin na
nangangailangan or tinatawag natin, kinakailangan po natin ng mga ganitong klaseng kaloob. Higit sa lahat, ang iglesia ay nangangailangan ng mga taong may ganitong klase ng abilidad sapagkat nakikita rin po kasi natin yung pangangailangan ng gawain. Ano po? Marami pa po ang hindi nakakakilala kay Kristo. Kaya mga kaibigan, maigi na madiskubre po natin kung ano nga po pinagkalob sa atin ng Panginoon. Nang sa ganun po ay hanggat sa lalo't madaling panahon ay tayo po ay maging kabahagi sa kanyang misyon. Pastor, isa pa, napakaganda rin po nitong pag-usapan, yung tinatawag natin gift of leadership. Ayan. Napakahalaga din talaga niyan, Brother Mike. Ano? Tatlo na lang mga kapatid, tapos na tayo. Gift of leader. Tayo po ay nasa isang organisasyon, alam natin yan, at meron tayong mga leaders from General Conference, tapos sa ating mga, of course, division, tapos sa ating mga union, sa mga hindi po na, sa mga nasa radyo ngayon, ang Seventh-day Adventist po ay meron pong iba't ibang kategory ng ano po, no, sa ating leadership, hanggang sa local mission, tapos sa mga local churches. The leadership ability is the ability to plan, yung bang magaling gumawa ng plano, organize ng mga tao, recruit people upang sumunod sa mga planong inorganize, to exercise influence. Ano po? Kasi leadership is about influence. What is leadership, Brother Mike? It's the ability to move people from one point to another. Ganun lang kadali, ano? Yun bang ability mo na may pakita sa kanila na ito yung dapat gawin at pwedeng gawin, kaya hali kayo, gawin natin. Ano na lang kadali, Brother Mike? Ano po? Train and make leaders. Pastors, elders, directors sa mga union, mga administrator natin. These are gifts na nanggagaling sa Panginoon. Of course, hindi lahat pwedeng maging presidente ng GC or ng mission. But you can be an elder of your church. You can be an elder of your pastor. Pastor, hindi ako ang kwalipagado sa church. Ay, di. Sa family mo, maging leader ka sa family. Ayan. So, nakikita po natin dito mga kaibigan ang ilan sa mga ano po no, kaloob. Bukod diyan, pastor, ito ay palagay ko marami po sa ating mga tagapakinig ang siyang mayroong ganitong klase ng kaloob. Yung tinatawag nating gift of music. Palagay ko, Pastor Rosler po natin ay may ganitong kaloob eh. Yes, Brother Mike, may kaloob ang aking misis at ang aking mga anak, ano? Kaya, Ayun. kasi nakita kong hindi ko ito kaloob, kaya naghanap ako ng may kaloob dito. Para, Well. yeah, so, kaya may ability, ang ability ko ay hindi music, hindi gift of music, hindi the ability to find a partner who is good. Ayun. So, ability to uplift others through the voice or some musical instrument. Ang langit po ay lugar ng musika. At natitinaintindihan natin na music is the panacea of the soul. Ang sabi niya. Kung gusto nating maging yung lumbay natin ay mawala, music can be used. It can inspire us. Kung ito yung regalo mo, kaibigan ko. 1 Samuel 16:14 to 23. This is a gift. Gamitin natin. And lastly, Mr. Mike, ay ang pinakahuli at yung pinakamahalaga na na-discuss natin kanina. Ay ang gift of prophecy. This is the ability to receive through the Holy Spirit a message from God. And of course, the church is given this. Si Mrs. Paul. Pero ang Panginoon nangungusap pa rin sa atin. Sa 1 John 4 verse 1 to 6, even is pero God can talk to you through the Bible. We call this special revelation. At pwede natin itong marinig mula sa ating Panginoon. Kaibigan ko, ngayong gabi, napag-aralan natin ng iba't ibang regalo ng Panginoon. The spiritual. Marahil, hindi mo pa na-discover yung iba sa iyo. Or marahil, alam mo meron ka, hindi mo nakita. It's your responsibility for the furtherance of God's word. Ayan, purihin ng Diyos sa ilan sa ating mga napag-aralan. May kinalaman po sa kaloob ng Diyos sa kanyang iglesia at yan po ang tinatawag nating Spirit of Prophecy. At bukod dyan, ang bawat isa po pala ay pinagkalooban ng Diyos ng tinatawag nating Gift of Prophecy. Kung iyong naalaman, kung o na-discover kung ano ang abilidad na pinagkaloob sa ng Diyos, panalangin po natin na ito ay kanyang pagyayabungin at sa ganon maging pagpapala tayo sa marami. Pastor,
mangyaring tapusin po natin ito sa isang panalangin. Mangyaring panalangin po natin ang ating mga tagapakinig. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Maraming salamat kay sa malinaw na ibigay sa amin pag-aaral, Spirit of Prophecy and Spirit of Prophecy. Tunay, ito po ang tunay na iglesia. Kaya tulungan po kami. Sa may grass residences, Sa aming no? pananamit, gamitin namin ang lahat ng kaloob. Salamat sapagkat may panatang iingatan kami lahat. At sa aming pamamahin ngayong gabi, ikaw po ang aming kasama. Singin kami bukas na may kalakasan sa pangalan ni Jesus. Ayan mga kaibigan, isang pumuling kapakipakinabang na oras ang ating ginugol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dalangin po natin na patuloy po tayong lumago sa ating pagkilala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang Revelation of Hope po ay patuloy na nagsabi na hindi po kailangang matakot sa kung ano ang dulot ng bukas, sapagkat ito'y kailangan dapat nating yakapin, sapagkat ang Diyos ay may inihahandog sa bawat isa sa atin. Papaalam na po kami. Ako pong inyong kaibigan na si Brother Mike Subala. Ako po ang inyong kaibigan din, Pastor Rosler Zamora, mula sabi, may kaloobang Panginoon para sa iyo individually. Hanapin mo ito, linangin mo ito, gamitin mo ito, at sa kanyang pagbabalik, sasabihin sa iyo, well done, faithful servant. Ginamit mo ito, pagmana ka ng buhay na wala. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Mga kaibigan, ulit na pagbabalik ang lingkod sa mga darating pagmamahal. Hindi ko po alam kung kailan, pero abangan niyo po ang ating mga darating pagmamahal. Magpalain po tayo ng buong. Gandang gabi, kaibigan kita. Ganda pa. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas. Ang Revelation of Masyado maganda. Ito ay isang serye ng pag-aaral sa Ayan, so na-drop na natin sila. Dito lang sa may grass residence lang, inikot lang natin. Pwede naman nilang sanang nakarin, kaso nga lang hindi. Noon ko bakit di pa nila nilakad. Nagastusan pa tuloy sila sa pamasahe. Mga pagod na talaga. Ayan, so gagawa na po natin ng separate video itong ating susunod na siya. Paalam po!